So hello guys, dito tayo sa sample problem number 1. So meron tayong dito ang continuous prismatic beam. So paano ko nasabing prismatic to? Kung titingnan mo yung kapal or thickness ng ating beam is equal lang naman all throughout the span. Okay? So therefore, equal lang yung flexural rigidity nila all throughout the span. And then this is continuous naman, di ba? Kasi tatlo yung supports natin. So ang pinapahanap dito is reactions lang. Yung tatlong reaction na yan. Okay? So, the best method na pwede natin perform, which is yung 3-moment equation. So, bago tayo mag-perform ng 3-moment equation, we must select exactly 3 points para magamit natin si 3-moment equation. Ulitin ko, kailangan natin pumili ng 3 point para ma-perform natin si 3-moment equation. So, ganito yung magiging tip ko. Tips lang na, since ang una talaga natin makukuha dito ay reaction, di ba? Reaction ang una natin makukuha dito. So, ang sabi ko kanina, pipili ng 3 point, di ba? Ngayon, pili kayo ng 3 point kung nasaan yung reaction natin. Okay, 3 point kung nasaan yung reaction. Isa dito, tsaka isa dito. Ayan. So, may napili ka ng 3 point and then napili mo rin yung 3 reaction. So, yun yung magiging tips ko. Okay? Pag nagsosolve pa lang tayo ng reaction. Bakit? Bakit reaction pa yung pinili ko? Kasi ito yung magiging formula po natin. Yan. So, naalala pa ba to? Kung bakit naging 0 to? Sige, ulitin ko bakit naging 0 yan. So, di ba, sa tatlong pinilian natin na 3 point, di ba ang reference point natin lagi ay nasa gitna? Okay? So, mag-project ako ng horizontal line papunta sa A. Meron ba silang difference o kaya height between A to B? Wala, no? So, 0 yung magiging H1 po natin. Yan. So, sa kabila naman, mula dito sa ating reference point, papunta dito sa point C, yan. Meron ba silang height between C to B? Wala, no? So, H2 is equals to 0. O kaya H3 equals to 0. Ikaw bahala. So, therefore, sa formula natin na 6EI, H1 over L1 plus H3 over L2, eto di ba magiging 0 to? Yan. O 0 over L1 is just 0. 0 over L2 is just 0. So, bali, 6EI times 0, 0 mo na. Kaya naging 0 po siya. Ayan. Okay? So, yan ang magiging tips ko palagi. Paano nagsosolve pa lang tayo ng reaction tapos continuous, lagi kayo pumili ng 3 points kung nasaan yung mga support reaction natin para ma-lessen yung ating unknown. Diba? Kasi, let's say for example, ito yung pinili nyo, no? Si point A, point B, ito si point B prime. Ayan. So, di ba pag in-sketch ko yung elastic curve niya, may palubog na ganyan, ngingiti, lulubog na naman, ngingiti. So, ano papansin mo? Mula dito sa reference point natin, eto, reference point, patungo dito sa B prime natin, di ba meron silang height between this, B prime tsaka B? Let's say, height 3. Ayan. So, may height 3 sila. Kung yan ang ginamit mong point, syempre, mag-a-arrive ka doon sa formula na magkakaroon ka ng H3 dito. Eto. 6EI, and then multiply mo ngayon sa H1 all over L1 plus H3 all over sa L2. So, alam naman natin na 0 ang distance nito, di ba? Mula dito sa B, papunta dito sa point A, di ba 0 height niyan? 0 na natin to. Pero ito, H3 natin, meron. Di natin alam. Kung yan ang pinili mong point, nagdagdag ka lang ng unknown, which is yung H3. So, ang hinahanap pa lang natin, which is yung reaction, nagdagdag ka pa ng unknown, which is yung H3. So, wag pong ganun. Okay? So, ang gawin na lang natin is pili na lang tayo na 3 point kung nasaan yung support reaction natin. Okay? Kasi ito, medyo may pahirap-hirap.
Yun lang naman masasabi ko. Lagi, yun po yung pipiliin natin. So, ito po yung magiging formula po natin, no? So, yan. So, isalpak na dapat natin yung salpak dito sa ating formula. So, i-label ko muna to as L1 and this is L2. Okay? So, parang sa figure lang na pinakita ko sa concept kanina. So, yung MA natin as is lang yan. And then, ano yung L1 natin? Length 1 or yung moment R niya na 8 plus 2MB i-times natin sa ano? L1 natin na 8 tapos L2 na 8. So, ulitin ko lang, since nasa gitna nga to, ang palatandaan ko lang dito, kaya nasabi ko gitna, kasi may naka-multiply na to dito eh. Mnemonics lang naman. Mula sa gitna, ang ipag-add, i-multiply natin sa pinag-add na dalawang length. So, which is yung L1 and then plus L2. Ayan, pag pinag-add mo, i-multiply mo dito sa 2MB. Okay? So, plus MC, ano yung length 2 natin? 8, di ba? 8 feet. Plus 6 area between A to B, barred XA, all over sa length 1. Plus 6 times area between B to C, times mo ngayon sa barred XC over L2 equals to 0. So, simplify ko lang to. Meron kang 8MA plus, so 8 plus 8, 16, di ba? Magiging 2MB, 16. So, meron kang coefficient na 16 tsaka 2. 16 times 2, 32. Ayan, 32MB plus 8MC. So, itong dalawa, ano yan? Di ba factors ni three-moment equation yan? So, kailangan talaga natin hanapin yan. So, we're about to solve 6A AB barred XA all over sa L1 and then 6 area between B to C barred XC all over sa L2. So, kailangan po natin mahanap itong dalawa. Sige po bala, ano unahin mo? So, since ako nasa-solve, ito muna unahin ko. Yan. So, saan ko ba malolocate yan? So, sabi, area between A to B. Saan ba yung A to B dito? Ito, di ba? Ayaw ma-select. Ito. Yan, between A to B. So, by using method of section, ikakat ko to mismo sa point B. And then, ito yung select kong portion. Kasi A to B daw. So, i-drawing ko lang. So, yan. Segment AB. So, kinat ko yung mismong point B, kaya meron pa tayong 8 feet. So, hindi siya magiging X, no? Kasi nag-cut ako mismo sa point B, kaya 8 feet pa rin. So, ito yung gusto natin makuha. Itong factor ni three-moment equation. Okay? So, ano ba yung formula gagamitin natin when it comes to distributed load? Okay? So, yung iba kasi naka-Caltech. So, okay yun. Maganda rin yun. So, ipakita ko lang yung way ko kung paano ko siya sinosolve. So, dapat same po tayo, no? Ay, inobligahan. So, ano yung formula niya? So, integral ng 0 to S, lagi po yung lower limit niya na 0, lagi yung lower limit niya. Okay? Yung S naman ngayon, ang ibig sabihin lang naman yan is total span nung distributed load mo. So, ilan yung length nung pan mo? Tawag dito? Ng distributed load mo. And then, meron tayong weight W, okay? Yung intensity weight. Intensity nung ating load. And then, i-multiply natin siya sa barred A. So, ibig sabihin nun, bakit A bar? Kasi, in-indicate nito sa formula natin o sa equation na to, yung X bar daw natin ay patungo sa A. So, dapat ang ilalagay dito ay barred A. Okay? Dapat, yun daw yung magiging moment arm natin, patungo sa point A. And then, all over sa total length ng ating beam na kinat, no? Ito yung total length na tinutukoy ko, no? Ayan. Yung mismong beam na to. And then, i-multiply mo ngayon sa L square minus A square. So, yun lang naman ang formula po natin. So, pwede ba natin isalpak-salpak na? So, 0 to S. Ano yung S natin? Ano yung total length ng ating distributed load?
8. Okay, 8. And then, ano yung intensity W natin? 180. And then, ano yung magiging A natin? Ano yung magiging A natin patungo sa point A? So, pwede, kung sinabi mong 4, actually tama na 4 kasi kalahati, di ba? Pero since, ano nga, nag-i-integrate tayo, kailangan natin ng variable x. Variable x kasi nga nag-i-integrate tayo. So, ang gagawin ko, paano tayo magkakaroon ng variable x dito? So, ang gagawin ko is kukuha ko na maliit na vertical strip dito. Ayan, kuha ko ng vertical strip. And then, saan ako makakubuo ng distance x? So, lagi nagmumula sa kaliwa. Okay? From left lagi. From left, papunta doon sa ating vertical strip. Ayan. Ito yung distance x. So, ano yung matitira dito? 8 minus x. Tama? Ayan. So, ngayon, salpak na natin yan. So, mula sa vertical strip, patungo doon sa ating point A, kasi yun daw yung bar x daw natin, patungo sa point A. So, ano yung distance natin mula sa vertical strip natin, papunta sa point A? Distance x. Tama? So, bale, 180 tsaka x. All over sa L. Ano yung total length ng ating beam? Yung kinat natin. 8 feet, di ba? So, 8. And then, times natin sa length na 8, i-square down natin, i-minus natin sa A. Ano yung A ulit natin? Ito yung bar x pa rin to, yung A na to. X pa rin, di ba? Kasi, mula sa vertical strip patungo do sa point A, x distance. So, x square dx. So, magkano po yan? So, meron kang 23,040. Ayan. So, ito yung magiging value ng una mong factor do sa ating 3-moment equation. That is 23,040. Okay? How about this one? Sabi naman, area between B to C. O, B to C naman daw. Saan ba natin matatagpuan yung B to C? Dito, di ba? Ito. Between B to C. Ayan. So, i-drawing ko lang yan. Ay, bago mo i-drawing pala yan, i-cut ko muna yung section. Dito mismo. Kasi B to C daw. And then, select this portion. Kasi, between B to C daw. Okay? B to C. So, area B to C. Ngayon, ang bar x daw natin ay patungo naman sa point C. Okay? Patungo sa point C. So, ano magiging formula natin dito? Ganun pa rin. 0 to S, intensity W, and then i-times natin sa C, C bar, or bar C. Kasi, ang bar x daw natin ay patungo sa C. So, doon daw dapat i-consider natin na moment arm. Kaya, bar C ang nilagay ko. And then, all over sa total length, ulitin ko yung part na yan. So, dito, between B to C na. Okay? So, kung makikita yung equation na to, sabi, bar XC. So, dapat ang moment arm daw natin patungo sa point C. So, ano magiging formula natin dito? Same lang din. May maiba lang, which is yung distance nga. 0 to S, intensity W, and then, saan natin i-multiply itong W? So, di ba kanina, bar A nilagay natin? Ngayon, bar C na ilalagay natin. Kasi, sabi dito sa equation natin, bar XC. So, dapat doon daw yung moment arm natin. So, bar C ang nilagay ko. All over sa total length ng ating beam, sa kinat, no? And then, i-times natin sa L square minus C square. Yung C na yan, no? Ito yung moment arm. So, and then, salpak-salpak na lang. 0 to S, ano yung S natin? Total span ng ating distributed load, 8, di ba? And then, ano yung W natin? 180. Yan. So, ano yung bar C natin ngayon? So, gawin natin, kuha ulit tayo ng vertical strip at any point. Ito. Yan. Ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, lagi tayo from left. From left to vertical strip, nandun lagi yung distance x. Okay? From left, patungo do sa x, sa vertical strip natin, nandun yung distance x po natin. So, this is applicable only for uniformly distributed load.
which is itong path rectangle. Applicable lang dito yan, no? So, mamaya, may sample pa ako sa triangle, no? So, ito is 8 minus x. Yan. So, ano naman ngayon, magiging part x natin? Diba, patungo daw sa point C? O, mula daw dito sa vertical strip, papunta sa point C, ano yung distance natin? 8 minus x, diba? So, lagay mo, 8 minus x. And then, yung total length ng ating hinating beam, that is 8. And then, multiply it by h square minus 8 minus x square dx. So, yeah, nakalimutan yung dx. So, magkano po yan? So, ganun pa rin, 23,040. Kasi symmetrical naman to eh. Kaya mag-i-equal na din po talaga siya. So, since nakuha mo na nga, lahat ng factors na kailangan hanapin, isalpak mo na dito sa ating equation. So, ito, yung equation natin. And then, ilalagay na natin yung mga unknown. So, 23,040 plus 23,040 equals to 0. Okay? So, mapapansin nyo, may tatlo pa tayong unknown. Pero, check natin mabuti, no? Baka meron pa tayo ma-simplify dito. So, ganito lang lagi yung tatandaan. Kung mapapansin nyo, sa point A, point C, nandun yung supports natin, di ba? Nasa dulo ng span ng ating beam. Okay? Ang laging magiging internal moment natin doon ay 0. Okay? 0 po yung internal moment natin. Kung nasa dulo nung span yung mga supports natin. Unlike dito, itong point B natin, 'di ba, para may nakapaloob. Hindi parang nakapaloob yung roller natin sa ating span ng ating beam. Therefore, dyan lang tayo magkakaroon ng internal moment. Ulitin ko, sa mga supports na nakalocate do sa dulo ng span ng ating beam, wala po tayong internal moment. Kapag nakapaloob naman, yung roller natin or hinge support do sa ating beam, okay, within the beam, doon po tayo magkakaroon ng internal moment. So, explain ko bakit. So, dito, consider muna natin yung point A and point C. So, that is roller and then hinge, diba? So, diba si roller at hinge, ang kaya lang nila i-resist, which is yung vertical loadings. Tama ba? So mag-o-offer sila ngayon ng vertical resisting force. So, ngayon, since they are roller and then hinge, hindi nila kaya mag-resist ng moment, diba? Tama ba? So, they can freely rotate the beam easily. So, ibig sabihin, itagalog ko na lang, hahayaan nitong dalawang support natin mag-rotate yung beam natin kasi hindi nila kaya i-resist yung moment, yung external moment. Kaya wala po tayong maproproduce sa mismong point A at point C na internal moment kasi walang pumipigil. Unlike do sa fixed support. Let's say for example sa fixed support, ito. 'Di ba si fixed support kaya niya mag-resist ng pag-rotate, 'di ba? So, kung mapapansin niyo sa elastic curve natin, may isang diretso siya dito eh. May isang diretsong ganyan. Tapos biglang babaksak 'yan. So, sa part na to, dito tayo magkakaroon ng internal moment. Kasi nga, due to applied load P, ayan, pinipigilan ni fixed support mismo sa part na to, yung pag-rotate ng beam sa part na yan. So, bale, magkakaroon ka ng internal moment kasi may gustong pumigil. Unlike dun sa roller and then hinge natin, vertical lang ang kaya na resist. So, bale, pababayaan nila yung beam nila na mag-rotate kasi di nila kaya eh. So, therefore, wala po tayo internal moment na mapoproduce. So, bakit sa point B? Bakit nagkaroon tayo ng tawag dito? Internal moment. Kahit roller lang siya. So, ganito lang po yun. Ayan. Let's say, for example, nag-cut ako dito. Ayan, sa magkabilaan. So, mapapansin mo, di ba nag-bend siya pa ganyan? Due to distributed load, di ba? Nag-bend siya ng ganyan. Tapos, meron tayong mga internal moment na gusto ipangiti yung beam kasi nga, pinapalungkot netong ating distributed load. So, mangyayari, ang internal moment natin, riniresist niya. Gusto niya i-resist para may iwasan yung gerotong pag-bend. So, i-resist niya. So, kung maghahati ka na maghahati, let's say naghati ka dito, magkakaroon ka pa rin dito ng internal moment. Tama? Kung maghahati ka dito,
magkakaroon ka pa rin internal moment. Tama? Up to the point na nag-cut ka na mismo sa point B, magkakaroon ka pa rin ng internal moment dito. Ayan. Kasi, due to applied na intensity W, di ba pinapalungkot nga yan? So, sa part na ito, magkakaroon siya or makakaranas naman siya ng internal moment. Kasi gusto niya pigilan, kasi ito may pagkakonting, may pagkakonting pagkalungkot to. Kaya nagkaroon ka dito ng internal moment. So, ganun po yun. So, dito, kinat ko na yung point B mismo. Kasi, di ba, yun yung nakuha natin internal moment, di ba? Sa point B, which is negative 1440. So, kahit nag-negative siya, sinunod ko pa rin yung sign convention niya. Kapag left to right, counterclockwise. Kapag right to left, clockwise. So, sinunod ko pa rin. So, kayo bahala kung aayusin nyo na. Pero tatanggalin nyo lang yung negative, no? So, dito example. Di ba counterclockwise to? Since nag-negative, ang gagawin nyo na lang tong clockwise rotation. And then, i-positive nyo na lang. Okay? So, ako, since sasasolve ako, tutuloy ko lang to. Isusunod ko na yung sign convention neto. Okay? So, consider muna natin tong point na to. So, anong gusto nyo muna mahanap? Let's say, gusto ko muna mahanap si RA. By taking summation, moment at point B is equals to 0, clockwise is equals to counterclockwise. Okay. So, ano mga clockwise rotation natin? Itong RA. So, bali ang moment arm niya ay 8. So, 8 RA. Sino pa clockwise natin? Wala na, no? So, counterclockwise na. So, meron tayong 180 times 8, tapos kalahati ng 8, which is 4. Tama? So, ano pa counterclockwise natin? Etong negative 1440. So, pag sinisolve ngayon, ang dapat makukuha nyo ay 540 pounds. 540 pounds. So, ito na yung reaction natin sa point A. So, gusto natin to makuha tong RB1. So, just simply summation forces vertical. Okay? Upward is equals to downward. Ano yung upward natin? Yung RA, which is yung 540, plus yung RB1 unknown, and then equal saan? Kasi yun ang upward natin, di ba? So, meron na tayong downward, which is yung area netong rectangle na to, 180 times 8. So, magkano po yun? So, ang RB1 po natin ay equals sa 900 pounds. Ayan. So, hindi pa ito yung magiging reaction natin sa B, no? Component pa lang yan. Bale, may pag-a-add tayo para makuha natin yung total reaction sa point B. So, saan natin makukuha yan? Dito sa other side na to. Okay? Let's take summation moment about point B. So, gusto ko muna makuha si reaction sa C. So, clockwise is equals to counterclockwise. So, ano mga clockwise natin? Itong 180 times 8, and then moment arm na 8 over 2, o kaya 4. Tama? Ano pa? Etong 1440, di ba negative 1440 siya? And then, ano pa? Wala na, no? Counterclockwise na. So, meron tayong counterclockwise na 8RC. So, ano yung RC natin? So, meron kang, ganun pa rin, 540 pounds. Yan. And then, kunin mo ngayon yung RB2. Isa pang component ni total reaction at B. By taking summation forces vertical equals to 0, upward is equals to downward. Ano mga upward natin? Si 540, yung RC, no? Plus RB2. Yun lang. So, may downward tayo na 180. Equals na natin. Yan. So, RB2 natin ay equal saan? Ganun lang din, no? 900 din. Ayan. So, para makuha natin yung total RB natin, ipag-add nyo lang yan. Yung RB1 plus RB2. Okay? So, RB natin is equals to 900 plus 900. Ang RB natin ay 1,800 pounds. So, ayan. So, nakuha na natin mga reaction. So, i-summarize ko lang yung
mga answer natin. Yung RA natin equals sa 540 pounds. RB natin equals sa 18 pounds. Tsaka yung RCI, 540 pounds din. So, ito na po yung magiging sagot natin. Highlighter ko. Ayan. So, yun. Doon nagtapos ang sample problem number 1. So, meron pa tayo, no? So, thank you po.